Calling the owner of the car with plate number IM 646A. Kindly move your car po. Naipit po sila. Okay, thank you.
there. So, good evening everyone. At happy Sunday po sa inyo. Masigla, batiin niyo ang isa't isa ng Happy Sunday. Happy Sunday, Happy Sunday. Oh. So, many of you do not know me. My name is Joseph Don Zaldivar. And nanggaling pa po ako sa malayong bayan ng Malate, Manila. At I would like to thank Father Wilmer for inviting me and your fellow servants for inviting me. No? I think many of them met me when I gave the leadership formation module last January. No? So, doon nila ako nakilala. And I'm happy to be here with you. Maybe we can begin with a prayer. Magsitayo po tayong lahat. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Heavenly Father, we ask you to shower your blessings upon us this evening. Give us hearts that are open to your word. Give us minds that are clear, calm, and courageous to receive your life-renewing message. Give us hands that open to you and work with you. We ask this through Christ our Lord. We ask the intercession of the Blessed Mother. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Magsiupo po ang lahat. Most of the people are here, no? So I guess the center of gravity is here, no? So I will stay here. Okay lang ba? Oo. You become the peripheries. Yeah. So for tonight, no? I invite you to reflect on the experience of ministry. Sino po sa inyo ang nagsiserve sa simbahan? Taas ang kamay. Sino po ang nagsiserve sa simbahan? Taas ang kamay. Okay. Okay, ibaba ang kamay. Sino sa inyo ang nabinyagang Kristiyano? Taas ang kamay. Nabinyagang Kristiyano. Yung iba, ano po kayo? Ulitin ko nga, ba't yung iba hindi confident? Itaas, sino po ang nabinyagang Kristiyano? Taas ang kamay. Yan. Okay, baba. Sino ang nagsiserve sa simbahan? Taas ang kamay. Okay. Sino ang hindi nagsiserve sa simbahan? Taas ang kamay. Okay. So, yan ang una kong gustong tandaan. Tandaan ninyo. No? Kapag ikaw ay nabinyagang Kristiyano at nagdadasal ka, nagtatrabaho ka, may pamilya kang minamahal, meron kang Diyos na sinasampalatayanan, nagsiserve ka na sa simbahan. Amen? So, hindi porket member ka ni ganitong organization, hindi ka member ni ganitong organization, ay hindi pa ako nagsiserve simbahan kasi hindi naman ako member ng ganitong ministry. No. The mere fact that you are praying, coming to church, loving your family, and believing in God, you, in your own way, are serving the church. So, tanong ko ulit, sino sa inyo, more confidently now, ang nagsaserve sa simbahan? Taas ang kamay. Yan. Lahat tayo pala. Lahat. So, baba, paano ba maglingkod sa simbahan? And ano yung katangian ng mga lingkod ng simbahan na kailangan sa panahon ngayon? Nabubuhay tayo sa panahon na nagbabago ang mundo. No? The world is changing. No? Did you notice that the world is changing? Kung hindi nyo napansin na nagbabago ang mundo, baka patay na kayo. The world is changing. Noon, ang 1 kilo ng bigas,
Ayaw umamin ng iba. Noon, magkano ang Skyflakes? Nung bata ako, ang Skyflakes na abutan ko ay 4 pesos or 2 pesos. Yeah. Magkano na ngayon ang Skyflakes? 10 pesos. Oh. Magkano na ngayon ang tortillos? Ang tortillos noon, yung maliit, naabutan ko 5 pesos. No? Ngayon, magkano na? 17 pesos. No? So, nagbabago ang mundo. Nagbabago ang mundo. Noon, magkano ang text? Noon, 2. No? Piso. Hindi, naabutan ko pa na ang text ay 10 pesos. Naabutan ko pa. Ngayon, magkano na ang text? Kasama na sa Anli. Nawalan ng presyo. So, may nagmamahal ang presyo, may nawawalan ng presyo. No? Nagbabago ang mundo. At mapapansin ninyo, nagkakawing-kawing ang mundo. The world is getting more information-wise connected. No? Nung nagkaroon ng gera sa Gaza Strip, yung panahon na inatake ng Gaza ang Israel, that same day, all of us knew that it happened. Nung panahon ng mga magulang natin, aabot ng 1 linggo o at least 3 days bago dumating ang balita. Kung may gusto kang makausap sa Canada, tatawag ka lang sa Facebook Messenger. Nakikita mo pati mukha niya. Nakikita mo pati yung lugar nila. Noon, pagtatawag ka sa Amerika, gagamit ka pa ng collect call. Sino nakakaalam ng collect call? Taas ang kamay. Kung alam nyo ang collect call, matanda na kayo. No? Yung mga bata, ewan ko, yung mga kayo, naabutan nyo pa ba yung floppy disk? Iha, naabutan mo yung floppy disk? Hindi, no? Ang alam nyo lang, yung save button. Yun yung floppy disk. No? So, maraming hindi alam. Marami nang nababago sa mundo at ang mundo nagkakawing-kawing. No? Ano ang mga kailangan para sa mga naglilingkod sa simbahan, para sa mundo na katulad ng ganyan? Okay? And my proposal is this. Sorry pala. Nababasa nyo ba? Kayang mabasa? Okay. So hopefully nababasa nyo. Medyo napaliit yung gawa ko ng letra. Ito ang aking proposal. Pag-aralan natin yung mismong paraan ni Jesus. Ano ba yung paraan ni Jesus na maglingkod? What is the style of Jesus' service, ministry? And for me, no, the best image in the Bible, in the life of Jesus, where we can learn His style of ministry, is the episode of the washing of the feet. Yung paghuhugas ng paa. Yun ang pinaka malalim at mayaman at malawig na paraan ng paglilingkod ng Panginoon. Ng pagpapakita ng paglilingkod ng Panginoon. So, ngayong gabing ito, meron akong ibabahagi sa inyo na 7 katangian ng isang lingkod ng simbahan. No? The 7 characteristics of a minister in the church, of a servant in the church. Ano yung 7 dapat nating taglayin bilang mga lingkod ng simbahan natin? Okay? So, 7 ito. Okay? Okay lang ba yon? Okay lang ba yon? So, yan ang mangyayari ngayong gabing ito. Yung bawat isang punto,
pag kinikwento ko mga 1 oras. So matapos tayo, pag dumating na ang Nazareno sa Quiapo. Okay, so I'll try to keep track of time. May orasan akong tinitignan. No? So 7, no? 7 mga punto. Alright? Sige, simulan natin sa pagbabasa ng gospel na yon. No? Buksan ninyo ang Bible nyo sa John chapter 13. Okay? John chapter 13, verse 1. Naku, na-stress yung iba. Father, tingnan ko nga, sino sa inyo ang Katoliko? Taas ang kamay. Yeah, baba. Sino sa inyo ang walang Bible? Taas ang kamay. Walang dalang Bible ngayon. Ulitin ko ha. Sinong Katoliko? Taas kamay. Baba. Sinong walang Bible? Taas ang kamay. Katoliko kasi kayo. Alam nyo, nagbigay na ako ng talk sa mga Protestant. Wow. Pag sinabi ko, open your Bible, may dala sila. No? At ang Bible nila talagang nasa papel, as in libro. At ang Bible nila maganda. Alam niyo yung magandang Bible? Ang magandang Bible, ganito, malinis ang labas, madumi ang loob. Malinis yung labas, kasi laging naalagaan, pero yung loob, puro underline, highlight, notes sa gilid. Ganun ang Bible ng Protestante. Yung Bible ng Katoliko, tignan ninyo. Ang linis sa loob, ang alikabok sa labas. Bakit? Nasa altar lang, no? Hindi binabasa. Okay, sige. Pero ang Bible ko ay nasa cellphone, no? So, lahat ba may Bible app? Yeah, okay. So, may Bible app. Open your Bible to John chapter 13, verse 1. Iba-iba tayo ng Bible app. So, ang gagawin ko, babasahin ko, sundan nyo sa mata. Alright? Sundan nyo sa mata yung binabasa ko. Magsitayo tayong lahat at magalang nating pagnilay-nilayan ngayon ang salita ng Diyos. John chapter 13, verse 1. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Bisperas na noon ng Paskwa. Alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng pag-alis niya sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya mga tagasunod niyang nasa daigdig at iniibig niya sila hanggang wakas. Habang naghahapunan sila, nilagay na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, na ipagkanulo si Jesus sa mga Hudyo. Alam ni Jesus na binigay na ng Ama sa kanya ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya naman tumayo siya mula sa hapag, naghubad ng labas na balabal, nagbigkis ng tuwalya sa baywang, at saka naglagay ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ng paa ng mga alagad niya. Pinunasan ng tuwalyang nakabigkis sa baywang niya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Sabi niya, Panginoon, ikaw pa ba ang maghuhugas ng mga paa ko? Sumagot si Jesus, hindi mo naiintindihan ngayon ang ginagawa ko, pero maiintindihan mo rin pagkatapos. Nagsalita ulit si Pedro, hindi ko pahuhugasan sa iyo ang mga paa ko. Ngunit sabi ni Jesus, kung hindi kita mahugasan, wala kang bahagi sa akin. Kaya sinabi ni Simon, kung gayon, hindi lang ang paa ko,
kundi pati kamay at ulo ko. Sumagot si Jesus, ang nakaligo na ay di na kailangang hugasan paliban sa mga paa niya, dahil malinis na ang buong katawan niya at malinis na nga kayo, pero hindi lahat. Dahil kilala ni Jesus kung sinong magkakanulo sa kanya, sinabi niyang malinis na sila, subalit hindi lahat. Nang mahugasan ni Jesus ang mga paa nila, nagsuot ulit siya ng balabal, nagbalik sa hapag. Nangusap siya sa kanila, naiintindihan niyo ba ang ginawa ko? Ang tawag niyo sa akin, Panginoon at Guro, at tama kayo, sapagkat ako nga iyon. Kung ako, na Panginoon at Guro ninyo, ay naghugas ng mga paa niyo, dapat din kayong maghugasan ng paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa na dapat niyong tularan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Puri ka namin, Panginoong Yesus. Magsiupo po kayo. Naramdaman niyo bang nag-aalab ang mga puso niyo sa salita ng Diyos? Amen? Sige. So, simulan na natin. Ang 7 mga katangian ng isang lingkod ng Panginoon. Una, kailan ba nangyari yung paghuhugas ng paa? Kailan po? Sa ano natin, sa pagdiriwang natin, anong araw? Huwebes Santo. Kinaumagahan, ano mangyayari? Kinaumagahan, ano mangyayari? Si Jesus kinabukasan, ano mangyayari kay Jesus? Siya ay mamamatay. Papatayin. Papatayin na walang kasalanan. Sa paratang na hindi katotohanan. Sa paglilitis na walang malinaw na paraan. Anong tawag natin doon? Yung pinatay ng wala talagang kasalanan at walang malinaw na paglilitis. Maayos sa paglilitis. Anong tawag doon? Extrajudicial killing. Si Jesus ay namatay sa EJK. EJK. So, at alam ni Jesus na mangyayari na. Paano niya nalaman? Paano naging malinaw sa kanya na dumating na ang oras? At ano kayang nararamdaman ni Jesus? No? Alam niyo, sabi ni Bishop Ambo, isang paraan na naging malinaw na kay Jesus, na dumating na nga ang oras, alam niyo anong paraan? Kay Judas. Bakit? Kailan ba sila naghahapunan? Sa panahon ng piyesta ng... Narinig niyo sa verse 1 kanina, anong piyesta yon? Piyesta ng Pasko. Sabihin niyo nga pong lahat, Pasko. Ano yung Pasko? No? Passover, paggunita nila sa pagtawid at pagtakas mula Ehipto. At yung Pasko, doon natin kinuha yung salitang Tagalog na Pasko. At yung Pasko nila, sa totoo lang, katumbas ng Pasko natin. Yun ang pinakamasayang piyesta sa mga Hudyo. It's the happiest time of the year. Pasko. At katulad natin, kapag sila ay nagdiriwang ng Pasko, meron din silang Noche Buena. Kasi ang Noche Buena sa kanila, required. Yan. Tayo, ang Noche Buena, optional. Sa kanila, required. At nakasulat yun sa Exodus. Si Lord mismo ang nag-utos. Sa bisperas ng Pasko, mag-Noche Buena kayo. Kumain kayo.
Maghanda kayo. At may required na handa. Oh, tayo pag Pasko, ano yung mga required na handa? May required na? Queso de bola. Wow, nagugutom na ako bigla. May required din na? Ano po? Hamon de bola. Oh, may required din na? Ito, kung kaya lang, no? May required na lechon. Yung iba, kaya lechon baboy. Yung iba, lechon baka. Yung iba, lechon manok. Yung iba, lechon tinapay. Alam ninyo, sa mga Hudyo, sa Noche Buena nila, required na may lechon. Pero anong lechon? Anong hayop? Ano sa palagay niyo? Yes. Tupa. Guya ng tupa. So, lamb. Lamb. Mga less than 1 years old. Katulad ng ating lechon baboy. Ay, lechon baka. Yeah, lechon de leche. Naku, nagugutom naman. Fasting pa man din ang panahon. No? Ayan. No? So, meron silang lamb. Anong gagawin dun sa lamb? May requirement. Kailangan, ano yung 3 requirements? Sino nakaalam? Exodus. Kailangan, number 1, siya ay lalaki. Number 2, kailangan yung tupa ay panganay. So, unang silang ng isang inahin na tupa. At pangatlo, walang sugat, walang sakit, walang bahid. Yun, ganun ang tupa na ileletsyon nila. Oh. Kaya, anong gagawin nila? May ritual pa sila. No? Bago nila pagsaluhan yung lechon na tupa, dadalhin yon sa templo para sa templo katayin at ihawin. Oh, ganun ang templo noon. Hindi katulad ng mga simbahan natin ngayon. Ang trabaho ng pari noon ay taga-matador. The temple was basically an abattoir. Oh, slaughterhouse. Kaya kung naging pari ako noon, nabuhay ako noon, baka hindi ako tumuloy. Kasi ang templo, malansa. Malansa. Na, pag nagsisimba kayo noon, ang mga Hudyo noon, may dala-dala yung hayop. No? Dala-dala pa nila yung hayop. Tapos itatali yung mga paa at kamay. Ihahain, ipapatong sa altar. Anong trabaho ng pare? Yung pinakapunong paring saserdote, siya ang gigilit dun sa siya ang unang magbubusat. At yung dugo, katulad nung alam niyo yung ritual sa mga pag nagbago magtayo ng bahay, yung manok. Ganon din noon ang mga Hudyo. Yung dugo, kinakalat sa altar. Ganyan. Tapos, saka i-chap-chapin. May dasal yun, kada chap-chap. Tapos, saka iihawin. Pagkatapos ihawin, kumakanta yung mga yung choir, mga Levita, kumakanta sila. Inaalay nila sa Diyos. Hindi lahat susunugin. May parte na susunugin hanggang maubos para sa Diyos yun. No? Pero, yung iba, katulad ng komunyon natin, i-distribute yan. Di-distribute sa mga tao. Ito, iuwi ninyo sa bahay ninyo. Pagsaluhan ninyo, Pasko ngayon. Okay? Nagigets nyo na? Yun ang nangyayari sa templo. Yun ang nangyayari sa templo. Yung pari, nakalagay sa Leviticus, no? Kaya rin siguro kung pari ako noon, baka gusto ko pa rin maging pari noon, no? Kasi sabi sa Leviticus, ang mga pare ang unang kukuha ng parte nila.
At nakalagay doon, naka-reserved ang parte na pinakamataba. The fatty part goes to the priest, the sons of Aaron. So, ayan, ganon, ganon. So, imagine niyo ngayon, si Jesus at ang mga alagad niya, nagno-Noche Buena. Ano yung required na pagkain? Dapat merong lechon na tupa. Saan manggagaling? Sa templo. Sabi niya kay Judas, Judas, yung kailangan mong gawin mo na. Ano kaya yun? Sabi ni Bishop Ambo, baka yun na yun. Kasi anong trabaho ni Judas sa grupo? Siya ang taga-ingat ng pera. Bilhin mo na yung tupa sa templo para may mapagsaluhan tayo. Kaso anong nangyari nung gabing yun? Anong nangyari? Anong ginawa ni Judas? Bumili ba siya ng kordero? Anong ginawa niya? Did he buy the lamb? The Passover lamb? What did he do? He sold the lamb. Binenta niya sa templo. Yan. So imagine nyo nung bisperas na yun. Nag-aalala na siguro silang barkada. Nasaan na yang si Judas? Anong oras na hindi pa tayo kumakain? Hindi pa umuuwi. Dumaan pa yata ng McDo. Nasa na yung Judas na yan? Ay, nako, ng Judas na. Anong ginawa ni Jesus? Nung nalaman nila yon, ano kaya naramdaman nila? Naging malinaw na bukas si Jesus ang kordero kakatayin sa templo. And John is very particular, Pagbasahin niyo si John, yung mga oras, nakalagay pa anong oras nangyayari ang mga bagay-bagay. Ganitong oras namatay, ganitong oras hinatulan, ganitong oras nangyari. Is the exact time that the priest performed their rituals. Ganitong oras, tinitignan, ano yung hinuhusgahan, ito qualified bang mga tupang ito? Hindi pwede yan, hindi pwede, hindi pwede. It's the exact time that the lambs are slaughtered. 3 p.m. And it was clear it will be Jesus. So anong naramdaman din na Jesus? Anyone? Bukas mamamatay na si Jesus. Anong nararamdaman nila? Ano po, sister? Yes, narinig ko po. Yes, natatakot sila. Ano yung nakakatakot? Baka madamay sila. At sigurado, si Pedro, natatakot siya. Ano pang naramdaman niya? Yes, betrayal or frustration. Imagine niyo yung kabiguan ni Pedro, iniwan niya ang lahat. He left everything to follow Jesus. Tapos bukas, lahat ng yun mawawala. So it was a night of fear, confusion, and despair. Yun ay gabi ng takot at kawalan ng pag-asa. May masamang mangyayari.
It was a night of impending doom. And when that happened, what did Jesus do? Anong ginawa ni Jesus? Sa gitna ng takot, nung malinaw na walang darating na Judas, walang darating na tupa, naging malinaw kay Jesus, oh, I am the Lamb. Anong ginawa ni Jesus? Dumampot siya ng tinapay, pinagpira-piraso niya, binigay niya sa mga alagad niya, at sinabi niya, ito ang katawan ko na ihahandog para sa inyo. Kumuha siya ng kalis, wala tayong dugo ng tupa ngayon na ipapahid sa mga hamba natin. Pero ito na, ito ang kalis ng aking dugo. Tanggapin ninyo. Ito ang bago at walang hanggang tipan. In other words, He was telling His disciples, what will happen tomorrow, this is the meaning of it. Kakatayin ako bukas, pero may kahulugan. Ano ang kahulugan? Pag-ibig. Binibigyan niya ng kahulugan ang panahon ng kawalan ng pag-asa. Kaya ito ang unang katangian ng isang Christian minister. Pag-asa. Pag-asa. To give meaning to desperate situations. To energize people for love. When difficult times come, pag-asa. Sabihin nyo nga pong lahat, pag-asa. Basahin natin lahat ng nasa red. 1, 2, 3, N. Unang katangian, ang Kristiyanong lingkod ay pumupukaw ng nagbibigay ng kahulugan sa buhay. Yeah. Ang katulad ni Jesus, ang Kristiyanong lingkod, kahit na may masamang mangyayari bukas, kaya niyang sabihin, may magagawa pa. Hindi natatapos sa pangit ang lahat. No? Life does not end in evil. May bukas pa. If it's not a happy ending, it's not yet the ending. And evil cannot win. Pag-asa. Amen? Tayo mga Pilipino, may kasabihan tayo, habang may buhay, may... Naniniwala ba kayo doon? Sino naniniwala doon? Taas ang kamay. Habang may buhay, may pag-asa. Ako hindi naniniwala doon. Hindi ako naniniwala doon, no? Alam niyo ano pininiwalaan ko? Dito ako naniniwala. Ha? I don't believe in, no? Dum spero. Habang may buhay, may pag-asa. Ito ang paniniwala ko. Habang may pag-asa, may buhay. Amen? Kasi may kilala akong tao na buhay, walang pag-asa sa buhay. Anong itsura nila? Mukhang patay. Amen? Anong mas maganda? Buhay o patay? Ba't parang patay na kayo? Buhay o patay? Yan. Buhay o buhay na buhay? Yan. Yung taong buhay, pero hindi buhay na buhay, anong tawag doon? Yan. Papatay-patay. At sino yung papatay-patay? Yung walang pag-asa sa buhay. Nakita niyo yung taong walang pag-asa sa buhay. Di ba? Tingnan mo, kung maglakad, kulang na lang, sipain mo, pwede mo nang ilibing. Walking dead. Pero yung taong may pag-asa sa buhay, buhay na buhay yan. Kahit namatay na. I'm sure may mga ganong kayong experience na may tao pumanaw na, matagal nang napumanaw. Di ba? Pero nagkintal ng pag-asa sa puso natin, ramdam natin buhay na buhay pa sila. Yan ang pag-asa. Yan ang power ng pag-asa.
Kaya mga kapatid, yan ang unang paraan ng paglilingkod natin. Pag-asa. So, let me ask you, sa pagsiserve nyo sa simbahan, do you bring hope? Hindi sigarilyo. Kung alam niyo yung hope na sigarilyo, matanda na kayo. Magdala ng pag-asa. No? May kilala ako, lumapit sa akin. Umiiyak. Father, patawad sa Diyos, pero nandito ako. Salamat po. So, ano nangyari sa'yo? Muntik na ako magpakamatay, Father. Sabi ko, bakit buhay ka pa? Dumaan po ako ng simbahan. At sa simbahan, may bumati sa akin ng ganda ng ngiti, Father. Tinuro ako sa upuan. At ang ganda ng misa. Sabi ko, may pag-asa. Sa isip-isip ko, buti na lang maganda yung nasimbahan mo. Kung yung pinuntahan mong simbahan, ang sungit ng bumabati sa harapan. Kung yung pinunta mong simbahan, walang kwenta ang pagdiriwang, patay ka na ngayon. See that? They don't even know. Sometimes we don't even know that we are actually saving lives by doing our ministry with hope. Amen? Huwag niyong maliitin ang paglilingkod niyo sa simbahan. Hindi niyo lang alam. Hindi niyo lang alam. Tagalikom ka ng kolekta, may pag-asa yan. Kahit yung tulog na ay kunwari hindi magbibigay, dut-dutin mo. May pag-asa ko sa'yo. Nagbabasa ka ng salita ng Diyos, ayusin mo. Nagbibigay ka ng katawan ni Kristo, magbigay ka rin ng pag-asa ang binibigay mo kasi si Kristo ang binibigay mo. Simpleng apostolada, Legion of Mary, nagdadasal, akala nyo nakatago lang kayo? No! Yung mga dasal nyo, nagpapalakas sa simbahan natin. Huwag nyo maliitin yan. It saves lives. Amen? Parang ano kasi yan manok. No? Parang manok. Bago tumilawak ang manok, anong ginagawa? Mga taga Maynila talaga kayo. Di nyo alam ang itsura ng manok. Ang daming bata ngayon, hindi nila alam na ang manok may balahibo pala. Pag nakita nila, prito na Anong ginagawa ng manok bago tumilaok? Anong ginagawa? Yes, that's the term. Nagpapagaspas. Ano yung pagpapagaspas? Pinapalo ang dibdib. Di ba? Manok ba yun? Okay, ba't yun ginagawa ng manok? Ba't yun ginagawa ng manok? Ba't siya tumitilaok? Para manggising. Yeah? Ba't siya nagdadagok ng dibdib? Para siya mismo, gising na. Wala pa naman tayo nakitang tulog na nanggising, di ba? Ganon din yung pag-asa. Yung pag-asa, hindi natin pwedeng ibigay sa iba kung tayo wala. Dapat tayo mismo may pag-asa. Para yung tao may pag-asa din. Amen? Before I go to the next point, last sub-point. Parents, please, do not lose hope in your kids. Ang unang tungkulin ng magulang sa mga anak, hindi yung kumayod, magtrabaho. Yes, kasama yan, mag-alaga. Pero may mas mahalaga
pag-asa. Turuan nyo sila na magkaroon ng pag-asa. At huwag kayong mawala ng pag-asa para sa kanila kahit nakakabigo na. Nung baby pa sila, punong-puno kayo ng pag-asa. Uy, alakas, sumipa. Magiging football player. Oh? Ba't kaya ang sama ng tingin nyo sa akin? Mukha ba akong buntis? Yeah. O iisip mo, uy, naku, galing-galing ng anak ko. 2 months pa lang, kumakanta na. Hindi pa nagsasalita. Yung pamangkin ko, nakakatuwa. No? Hindi pa siya naglalakad, sumasayaw na siya. Nakakapuno ng pag-asa kapag sanggol pa. Minsan, pag nakakabigo na, no? Huwag tayo mawalan agad ng pag-asa, ha? Pag nakita niyo yung card ng anak niyo, ang math, 62. Science, 67. No? Filipino, 65. PE, 68. Sabihin niyo, wow, ang galing ng anak ko. Wala siyang line of 7. Joke lang. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Sa halip na konsumisyon, tignan niyo yung misyon. Wow! Yung anak ko, binibigyan ako ng misyon. Amen? Huwag kayo mawalan ng pag-asa. Always. Kasi ang bata sa inyo humuhugot ng pag-asa. So yun ang point number 1, pag-asa. Sabihin nyo nga pong lahat, pag-asa. Yan. So far, yung point number 1, inabot tayo ng 45 minutes. Okay. Point number 2. Sige, kain lang kayo dyan, ha? Baka mawalan kayo ng pag-asa. Point number 2, yung paghuhugas ng paa, kapag dumaan na yung huhugasan ng paa, no? Sa pintuan ng bahay, ng tahanan, huhugasan yung paa niya, kahit sinong dumaan, mahuhugasan ng paa. Hindi namimili yung tagahugas. Hindi siya namimili. No? At gayon din, sino pa ang naguhugas ng paa sa lipunan nila? Yung mga estudyante. Yung mga estudyante, hinuhugasan ng paa ang kanilang mga teacher. Kaya nung naghugas si Jesus ng paa sa mga alagad niya, gusto niyang ituro sa mga alagad niya na ang paglilingkod sa simbahan ay para sa lahat. At ang paglilingkod sa simbahan ay pagiging handa na matuto sa pinaglilingkuran. The willingness to learn from those we serve. Kaya, ito yung pangalawa. No? Ikalawang katangian ay, ano bang Tagalog ko? Ay kalawang katangian dapat ay hospitality. Pero ito na lang, no? Respect, no? Welcoming respect. Welcoming respect. Basahin nga po natin. 1, 2, 3, and ang katangian. Ang Kristiyanong lingkod ay magalang sa lahat. Magalang na tumatanggap sa lahat. No? Welcoming respect. Instead of rude rejection. Christian ministry is about welcoming respect. No? Magalang sa lahat. Hindi niya pinipili kung sinong dapat galangin. Paglilingkuran niya ang lahat. Naniniwala siya sa kakayahan ng lahat at handa siyang matuto sa mga pinaglilingkuran niya. Willing to learn from the people they serve. No? Ang mahirap kasi minsan, pag nagsiserve tayo, pipiliin lang natin yung gusto natin paglingkuran.
no? Paglilingkuran lang ko yan kasi meron siyang personality. Meron siyang personality. Paglilingkuran siya kasi meron siyang character. Pero hindi ganon kay Jesus. Tinuturing niya lahat na kapatid. Sige. Tingnan ko kung meron tayong welcoming respect lahat. Pwede ba tayong mag-quiz? Mag-quiz? Okay lang? Okay, sige. Bigla silang kinabahan. Simple lang naman to, no? Magsasabi ako ng mga grupo, sabihin niyo kung ano yung unang naiisip nyo. Gets? Simple lang, ha? Sasabihin ko yung grupo, ano yung unang pumapasok sa isip nyo. Okay? Sige. Isigaw nyo isigaw nyo. Lalapit ako sa inyo. Okay. Anong unang naiisip nyo pag sinabi kong taga-squatter? Mahirap. Okay, ano pa? Gutom. Wow. Okay, ano pa? Magulo. Okay. Maingay. Ano pa? Mabaho. Masikip. Ano pa? Magulo. Okay, alright. Ito naman. Anong naiisip nyo? Kawawa naman yung camera ng Socom. Hello po. Anong naiisip nyo pag sinabi kong taga Forbes Park? Ay, ang bilis. Mayaman. Ano pa? Maraming pera. Ano pa? Mabango. Ano pa? Sosyal. Ano pa? Ano po? Mayaman. Neat. Okay, malinis. Okay, ano pa po? Kagalang-galang. Ano pa? Sikat. Okay, ano pa? Maraming katulong. Okay, alright. Anong naiisip nyo pag sinabi kong taga-bilibid? Kriminal. Okay, ano pa? Ano po? Nakatakot. Ano pa? Po? Ano po? Mabaho. Okay, ano pa? Magnanakaw. Ano pa? Drug lord. Okay. Ano po? Oh, walang nahuwang justice. Okay, ano pa? Rapist. Okay. Okay, sige. Anong naiisip niyo naman ngayon pag sinabi kong sige nga. Pag sinabi kong pare, yan. Mabait, okay. Mabango, okay. Hindi lahat, okay. Okay, ano pa? Pogi, thank you. Ano pa? Matalino, okay. Mataba. Wow, thank you. Okay. Ano pa po? Ano pa? May narinig ako lalaki. Oy, di lahat. Oy. Okay. Ano pa? Walang asawa. Di rin lahat. Okay, ano pa po? Holy? Hindi rin lahat. Okay, ano pa po? Okay, sige. Okay. Ano naisip nyo pag sinabi kong, ito, medyo maselan, Muslim? Maraming asawa, okay. Matapang, okay. DVD, wow. May DVD pa pala. Google Drive na ngayon, okay. Ano pa po? Hindi kumakain ng baboy, okay. Po? Warrior, okay. Sige. Ano naisip nyo pag sinabi, Green Hills, kayo. Pag sinabi kong, eto maselan din, bakla. Ayan, okay, may tumatawa, that's not usual response. Creative, okay. Maalaga, okay. Masiyahin, okay. Talented, okay.
Maganda, okay? Alright, sige. Okay. Tapos na yung quiz. Ito yung hinahanap ko sagot. Baka may sumagot, di ko lang narinig. Nahantay ko marinig na sagot. Tao. Yung nasa squatter ay tao. Yung nasa Forbes Park ay tao. Yung bakla ay tao. Yung pari ay tao pala ako. Oh, kala ko, Diyos na ako. Oh. Yung nasa Bilibid ay tao. Yung Bombay ay tao. Yung maputi ay tao. Yung maitim ay, yung adik ay, kayo nagsabi, mas malakas nga, yung adik ay, May presidente kasi, tinuruan tayo noon na hindi na tao yan. Yung pulis na pumatay, ano siya? Tao rin. Tao rin pala. Hindi hayop. Sigurado ako, pag ginawa ko tong quiz na to kay Lord, anong sagot niya? Sabihan niya siguro ko, JD, tao yan, mahal ko yan. Kapatid ko yan. Yun yung welcoming respect. The ability to see humanity in the human. Amen? So yun yung pangalawa. Paggalang. Paggalang sa lahat. Sabihin nyo nga po lahat, paggalang. Ano ulit yung una? Yung una ay pag-asa. Pangalawa ay paggalang. Okay. Pangatlo. Susubukan ko matapos tayo ng 8:30. Tignan ko kung kaya. Okay lang bang mag-extend ako ng konti? Oo. Mga 11 o'clock. Sige. Pangatlo, no? Yung paghuhugas ng paa, napakaruming trabaho nun. Alam niyo sinong gumagawa lang nun, no? Kasi napakadumi. Nung panahon nun, wala namang sasakyan. Lahat sila naglalakad lang pag nagbabiyahe. Kaya, yung paa nila kung ano-ano nang inapakan at ano-ano nang naranasan. May umapak sa dumi ng tao, ng hayop, sa putikan. May mga kalyo na yan, may mga alipungan, nana, at kung ano-ano pa. Kaya napakadumi ng paa. Nung panahon nun, mas pipiliin mo nang maging mukhang puwit kaysa mukhang paa. Ganon, kadumi ang paa noon. Kaya, sino lang ang gagawa ng paghugas ng paa? Yung napipilitan lang. Sino yung pwedeng pilitin noon? Mga alipin. Trabaho to ng alipin. Kasi trabahong madumi. Pero ginawa pa rin ni Jesus. Hindi inenda ni Jesus ang dumi, ang pangit, ang sakit. Mas pinili niyang maglingkod kung saan mahirap and uncomfortable. So ito yung ikatlong katangian, malasakit. Malasakit. Sabihin nyo nga pong lahat, malasakit. Ano yung ikatlo? Basahin natin. 1, 2, 3, N. Ikatlong katangian. Ang Kristiyanong lingkod ay pumupunta kung saan madumi at pangit upang magdala ng paghilom at kagandahan. Hindi siya takot pasukin ang pangit at masakit. Yun yung ibig sabihin ng malasakit. Yung salitang malasakit ay galing sa dalawang bahaging salita na Tagalog na malasakit. Sakit, ibig sabihin, paghihirap. Hindi lang sakit physical, no? Pero physical pain, experience of evil. No? Pag sabi naman yung mala, yung unlapi na mala, ano yung sabihin ng unlapi na mala? Pagtutulad, no? Prefix of similitude.
No? Pag sabi kong mala babae, ibig sabihin parang babae. Mala Amerikano, ibig sabihin parang Amerikano. Okay? Kaya pag sabing mala sakit, ano ibig sabihin nun? Yung sakit mo parang sakit ko rin. Ramdam kita. Malapit ako sa iyo na nasasaktan ngayon. At yon ang isang Kristiyanong lingkod. Handang pumasok kahit sa madumi at sa pangit, kahit sa masakit, para magdala ng hilom, paghilom at kagandahan. Naalala ko nung college ako, bahagi ng pagbo-volunteer ko sa seminaryo, nagpupunta kami sa bahay ni Mother Teresa sa Tayuman. No? Sino po nakakaalam ng bahay na yon? Yeah, so may ilan. Bahay ni Mother Teresa sa Tayuman. Nag-aalaga sila ng tinatawag na dying destitute. Sino yung mga dying destitute? Mga pinabayaan sa kalye para mamatay. No? Hinahango ng mga madre mula sa kalsada para mabigyan man lang ng karangalan bago sila humantong sa kamatayan. Naalagaan. No? At pumupunta ako doon, ang trabaho ko usually, magsubo sa pasyente ng tanghalian nila. Minsan na-assign din akong magpaligo, maglinis ng katawan. Pero one time, napunta ako sa trigger warning, nakakadiri to. Pag kumakain kayo, tigil muna. Napunta akong trabaho sa labada. Sabi ko, wow, thank you. Kasi minsan makulit yung pasyente, nakakawala ng pasensya. Sabi ko, oy, break muna mula doon. Labada muna ako ngayon. Wala akong haharaping pasyente. Naku po, nung humarap na sa akin yung unang bagsak ng labada. Bago ilagay sa masabon, no, yung kubrikama, punda, damit, babagsak doon sa batya ko. No? Alam niyo, pagkatapos pala ng first batch, yung tubig, kamukha ng inidoro na hindi pa na-flush pagkatapos ng diarrhea. Ganon. Tapos, talagang naglalaban sa kalooban. At naduduwal ako. Nakita ko yung isa kong kasamang volunteer. Parang wala lang sa kanya. Napakalmado at mukha pang masaya. Kaya na-curious ako, tinanong ko, Ma'am, gano'n na po kayo katagal nag-volunteer? Mga 10 years na, brother. Sabi, bakit parang wala lang sa inyo? Nasanay na kayo. Kinuwento niya sa akin. Sabi niya, brother, 10 years ago, dumating dito si Mother Teresa mismo. At tinuruan niya kami, mga sisters at mga volunteers, isang mahalagang aral. Sabi niya, always see Jesus in your patience. Always see Jesus in your patience. Kaya brother, itong kumot na to, kumot yan ni Jesus, kumot yan ni Lord. Yang punda, dyan hihiga si Lord. Yang dumi na yan, dumi ni Lord yan. Always see Jesus in the patient. Malasakit, malasakit. Okay? So yun yung pangatlo, malasakit. Sabihin nyo nga po ulit lahat, malasakit. Ano ulit yung una? Uy, naalala. Pangalawa, paggalang. Pangatlo, malasakit. Ito na yung pang-apat. Okay. Pang-apat. Okay, quiz tayo ulit, quiz. Kailan naghugas ng paa? Bago kumain o pagkatapos kumain? Okay, sino nagsabing bago kumain? Taas sa kamay.
Okay, baba. Sino nagsabing pagkatapos kumain, taas ang kamay? Okay, alright. Sino nagsabing ayoko manghula, taas ang kamay? Okay, mukhang mas marami. Okay, ano tamang sagot? Basahin natin, tignan nyo nga ulit, John chapter 13, verse 2 and verse 4. Sabi sa verse 2, bisperas na noon ng Pasko, verse 1, dumating na ang panahon ng pag-alis niya sa mundong ito para bumalik sa Ama. Mahal niya mga tagasunod niya sa daigdig at mahal niya sila hanggang wakas. Kaya habang naghahapunan sila, isinilid ng dyablo sa isip ni Judas na ipagkanulo si Jesus. Verse 3, alam ni Jesus na binigay ng Ama sa kanyang buong kapangyarihan at babalik siya sa Diyos. Verse 4, kaya naman, habang naghahapunan sila, tumayo si Jesus, naghubad ng balabal, nagbigkis ng tuwalya, nagbuhos ng tubig sa palanggana, at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad niya. So, kailan nangyari? During. The question is invalid. So, kailan? Hindi bago, hindi pagkatapos, kundi, ano kaya yun? Yun ba yung tamang oras ng is that the right schedule for washing the feet? No. Is that the right context? Even? No. No. Pero ginawa pa rin. Naghugas si Jesus ng paa habang nasa hapag sila. So anong gustong ituro ni Jesus? Anong gusto ituro ni Jesus? Basahin natin. No? Ikaapat na katangian. 1, 2, 3, N. Ikaapat na katangian. Ang Kristiyanong lingkod ay makapaglilingkod kahit na sa hindi inaasahang pagkakataon. So the fourth characteristic of a Christian servant is availability. Sabihin niyo nga po lahat, availability. Yan. Kahit wala sa oras. Kahit wala sa schedule, maaasahan siya. At marunong siyang mag-adjust. No? Malikhain, creative, and resourceful. Sa Tuesday, Feast of St. Joseph, most resourceful. No? And creative, flexible. Hindi niya sasabihin malagi na, hindi ko schedule yan, hindi ako magsaserve. Bato-bato sa langit ang tamaan, blessed ni Lord. No? Kahit wala sa schedule. Mga magulang, alam nyo yan di ba? Yung baby ninyo, may pamangkin ako ngayon na baby. Natutuwa ako. Bakit? Kasi wala siyang alam na schedule. Love knows no schedule. Mission knows no schedule. Katulad sa mga baby. Pwede mo ba sabihan yung baby, anak, 10 o'clock na, huwag kang iiyak ha. Pagod ako ngayon. Umiyak ka mamayang 6 a.m. na. Pwede ba yun sabihin? Hindi Walang schedule ang baby. Sana ganun din. Kahit di na sila baby. Mga bata ngayon are so needy of our availability. Amen? Meron akong kwento. Okay lang magkwento. Ano palagay nyo pinakamabigat na oras para sa aming mga pare? Pasko o mahal na araw? Sino ang hula Pasko? Hula lang. Hula. Okay. Sino ang hula mahal na araw? Mas marami. Okay. Hindi ko alam sa mga paring kilala nyo, pero sa experience ko, ang mas mabigat ay Pasko. Ano nyo kung bakit po? Kasi yung 9 na gabi ng simbang gabi. Wow, grabe po yun.
Matindi po yun. Halimbawa, nung bagong pari pa ako, ang schedule ko, 5 misa araw-araw. Meron akong 8 p.m., tapos 9:30 p.m., tapos kinaumagahan, meron akong 3 a.m. Gigising ako, matutulog ako, 11:30 p.m., gigising ako ng 1:30 p.m. a.m. Ang tulog ko, 2 oras lang araw-araw for 9 nights. No? Pagkagising sa umaga, di rin ako makahabol ng tulog kasi pag Pasko, napansin ninyo, kung alam nyo lang, nandun lahat ng blessing, binyag, kasal, pag panahon ng Pasko, kasi umuwi yung mga taga-abroad. Kaya doon tinataon yung mga okasyon ko. Ang mga parin yun, nandun. Kaya naman, yan yung panahon ng deadly trio. Deadly trio. Alam niyo yung deadly trio? Pagod, puyat, at busog. Yan. Ako noon, batang pari pa ako, on the 5th day of simbang gabi, na-hospital talaga ako due to gastric distress. No? So talagang, it happens. Kaya, kami mga pare ninyo, pag araw na ng Pasko, December 25, nagpapahinga kami niyan, humahabol na kami ng tulog. Ako lagi tulog ako niyan. After ng huling misa ng araw ng Pasko, tulog na ako niyan. Buong araw naghahabol. Kaya may request po ako sa inyo. Kung kaya niyo pong schedule yung pagkamatay niyo, huwag niyo na maitapat ng Pasko. Kasi tulog kami. Kaso yun yung nangyari sa isang kaibigan kong pare. Kinatok siya. Oh? Kinatok. Nak. Father, gising po kayo. Bakit? Galit na galit si Father kasi yamot na yamot siya. Talagang pagod siya. Hindi ba nag-usap na tayo? Huwag mo kong katukin kung ayaw mong makatukan. Ano ba yan? Father, ako rin po pagod, pero kasi may tumatawag na may mamamatay daw po sa ganitong kanto, ganitong kalye, puntahan daw po ninyo. Sa isip-isip ni Father, pwede mo bang sabihan siya, bukas na siya mamatay. Siyempre, tungkulin namin yan. Basta mamamatay na, oo. Yung iba kasi, pabebe lang, di pa mamamatay. Gusto lang makita si Father. Ayan, no? Pinuntahan ni Father, no? Nung natapos na yung ritual at dasal, nagmamadali siya, gusto niya na umuwi, makatulog ulit. Hinawakan siya sa kamay. Father, salamat po ha. Alam ko, buti nakapunta po kayo. Alam ko, birthday nyo ngayon eh. Sabi ni Father, October birthday ko. Pero natauhan siya, uy, Pasko. That's the power of availability. Tignan niyo yung pasyente na yun. In the worst of times, she made an act of faith. Amen? Yeah. That's availability. Okay. Dadalian ko na. Okay. Ano yung number 1 ulit? Number 1 is? Number 2, paggalang. Number 3, malasakit. Number 4, availability. Number 5, yung paghuhugas ng paa, hindi yan pinapansin. Pag naghugas na yung alipin, wala na, hindi na siya pasasalamatan o papansinin. Basta dediretso na lang yung nahugasan. And that's part of the work of washing the feet. Hindi kailangang pansinin
Kaya, ang ikalamang katangian ng Kristiyanong paglilingkod, basahin nga po natin, 1, 2, 3, N. Ang ikalamang katangian, ang Kristiyanong lingkod ay patuloy na maglilingkod kahit na hindi siya napapansin. Kahit na di nakikita yung paglilingkod niya. We can ask ourselves, kailangan ko ba ng audience para mag-serve? Kapag kailangan ng audience, hindi yon service. Ang tawag doon, performance. But our service in the church is not a performance. It is service. Amen? So kahit di mapansin, kahit hindi tawagin ni Father sa Thanksgiving speech, kahit hindi padalhan ng text ng pasasalamat, patuloy siyang magsuserve. Dahil ganun din si Lord. Parents, ganun din. You know this very well. Not all the love you give are seen by your children. May mga pagmamahal kayo na hindi nila nakikita, pero ginagawa mo pa rin. Nakikita ba nila yung struggles mo sa trabaho? Hindi. Nakikita ba nila yung hirap mo sa pag-commute? Hindi. Nakikita ba nila gaano kahirap sa puso pag nababakunahan sila? Hindi, di nila nakikita yun. And yet you do it anyway. You give it anyway. Because you don't need to be noticed. Tanong, talaga bang walang nakakakita? Talaga bang walang nakakakita? Meron. Sino nakakakita? Your Father who sees in secret will reward you in secret. Amen? Oo. Di na ako magkukwento dyan. Masyadong masakit. Okay. Alright? So that's number 5. Okay? Handang maglingkod kahit hindi napapansin. Pero ito yung number 6. Tignan nyo to. Pagkatapos ni Lord maghugas sa mga paa ng mga alagad niya, anong ginawa niya? No? Anong ginawa niya? Sinabihan niya sila, ako hinugasan ko kayo, kayo rin maghugasan kayo. In other words, ito yung ika-6. Hindi niya sinarili yung paglilingkod niya. Ipinasa niya. Nagde-delegate siya. Hindi niya sinosolo ang pagiging servant. Basahin nga po natin, 1, 2, 3, N. Ika-6 na katangian. Ang Kristiyanong lingkod ay hinuhumok at inuudyukan ng iba upang maglingkod din. Ito ang, for me, the measure of good service. When people are also inspired to serve because of you. Ang tawag ko dyan, pasang awa. Yeah. Pasang awa. Oh, divine mercy kayo. Oh, divine mercy. Yung awa na tinanggap mo, ipasa mo. Ipasa mo. Amen? Ang pagsaserve kasi minsan may mga nagsaserve sa simbahan, gusto nila sila lang doon. Ayaw nilang ipasa sa iba. Nabili ko na yung 7 o'clock na serve. Ako dyan, ako dyan. Nabili ko na yung pwesto na to, dito ako sa tabi ni Father. Ako dyan, ako dyan. Masyado bang masakit? Sorry. O ganun din sa pamilya. No? May kilala ko magulang.
napakabayani, napaka-selfless, no? Siya pa ang naglalaban ng brief ng anak niya. Oh, tinanong ko, ang galing naman, ikaw naghugas na pa, ilang taon na po anak niyo? 35 years old. Yung isa naman, nako, talagang tinutulungan niya ang anak niya sa assignment niya. Siya ang gumagawa ng project ng anak niya. Ilang taon na po anak niyo? Masteral. Di kayo na lang graduate. Gusto niya lahat siya gagawa. Hindi. Ang totoong naglilingkod, ini-empower. They do not keep the people perpetually dependent on them. Amen? Oh. Yan yung mabuting paglilingkod. Yung na-empower yung pinaglilingkuran na sila maging lingkod din. Maging lingkod din. And that is also my question for you tonight, no? Lahat kayo nagsiserve sa church. Amen? You can ask yourself, who inspired you to do this? Who inspired you to do this? Yung paglilingkod sa church, para yung manok na naman. Oh. Anong ginagawa ng manok pag tumilaok na siya? Anong nangyayari sa ibang manok pag tumilaok ang isang manok? Yeah, lahat sila makikitilaok na. Nakakita na ba kayo ng manok na nang-away ng ibang manok kasi sabi niya, wag kang titilaok, moment ko to. Walang ganun. In fact, pag tumilahok na ibang manok, gusto niya. Huh? Ganon din ang paglilingkod sa simbahan. It's infectious. Nakakahawa ang awa. Pasang awa. Amen? Yeah. Ay, oo. Okay. Oh, last. Yan. Ito yung medyo matindi. Ito yung extra challenge ni Lord. No? So, ano ulit yung una? Yung una ay, pangalawa ay, paggalang. Pangatlo ay, malasakit. Pang-apat ay, ang panglima ay kapakumbabaan. No? Hindi kailangan mapansin. Sabihin nyo nga po, kapakumbabaan. Yung pang-anim naman ay pagpapasang awa. Sabihin nyo nga po, pagpapasang awa. Ayan, pinapasa niya ang awa ng paglilingkod. Okay. Ito yung matindi. Hinugasan ni Lord yung paa kahit ni Pedro at ni Judas. Kasama silang nahugasan. At tingnan nyo si Pedro, hindi niya naiintindihan si Lord. Minamasama niya pa yung paglilingkod ni Lord. Si Judas naman, siya na nga ang pinaglingkuran, nagtaksil pa siya. Sinaktan niya si Lord. So kahit yung di naiintindihan, di nakakaintindi, kahit yung nananakit, pinaglilingkuran din. And that's the fifth. That's the seventh. Basahin nga po natin, 1, 2, 3, N. Ang Christian, 1, 2, 3, N. Ikapitong katangian. Ang Kristiyanong lingkod, patuloy na maglilingkod, kahit na hindi nauunawaan o sasaktan. So the seventh katangian ay pagpapatawad. Sabihin nyo nga po lahat, pagpapatawad. Father, bakit po ganon? Kung kailan pa ako nag-serve sa church, saka pa ako na-chismis.
Nung di pa po ako nagserve sa church, tahimik ang buhay ko. Kung kailan naman ako nag-serve sa church, na-chismis ako. Sounds familiar? Amen? But will that be the cause for you to leave ministry? Yun ba ang dahilan para hindi maglingkod? Amen? Parents, you know this very well. Yung kabutihan na binibigay natin sa kanila, minsan yung mga anak natin, mamasamain pa nila. Anak, umuwi ka bago mag-alas 10 ng gabi. Sinasabi ba natin yun dahil masama ang loob natin sa kanila? Hindi. Dahil mahal natin sila. Amen? Pero mamasamain pa rin. And yet, we still give it. We still do it. Why? Because we love them. Because we love them. So kahit na sasaktan tayo, kahit na minamasama tayo, kahit na hindi nila maintindihan agad yung kabutihan na binibigay natin sa kanila, ibibigay natin kasi mahal natin sila. Masakit yon. Masakit yon, yes. Pero sa tuwing nagmamahal tayo, habang nasasaktan, mas natutulad tayo kay Jesus. Amen? Si Jesus, alam niyo po, nung siya ay napako sa krus at namatay na, anong ginawa sa kanya? Merong sundalo na sumibat sa tagiliran niya. Saan yun tumuloy? Kung galing sa baba yun, sinibat siya sa tagiliran, saan pumasok yun? Yes, sa puso. Sa puso. Ano yung sibat na yun? Yung sibat na yun, yun ang lahat ng kasamaan sa mundo, pumasok sa puso ni Kristo. Lahat ng kasamaan sa mundo, yung pagdududa ng mga Pedro, pang-uusig ng mga Pablo, pagtataksil ng mga Judas, pagdududa ng mga Tomas. Lahat yon pumasok sa puso ni Jesus habang nabayubay siya sa krus. At ano ang lumabas mula sa puso ni Ano yung tugon ng puso ni Lord? Ano yung lumabas? Dugo at tubig. Tuwing kailan ba lumalabas sa tao? Nang sabay. Pag nagtitiris ng nana. Nana ng pimple. Kadiri. Hindi, seryoso. Ano ba naman ang isip ko? Kailan yun lumalabas? Yes, kapag nanganganak. Nanay yung sumagot. Yeah. Pag nanganganak ang babae, dugo at tubig. Ayan. Ibig sabihin, habang si Jesus ay nasa krus, ano nangyayari? Nanganganak siya. Pero dahil lalaki siya, wala siyang sinapupunan, saan siya galing nagsisilang? Mula sa yung puso niya nagsisilang. And that is what forgiveness is. Habang nasasaktan, nagdadalang buhay. Nagbibigay buhay. Babae lang makakaintindi nun. Pero si Jesus, nakisali sa karanasan na yon nung nasa krus siya. Yeah. Amen. Forgiveness, forgiveness. May pagdududa, pagmamahalang itugon.
May pagtataksil, pagmamahalang itugon. May pag-uusig, pagmamahalang itugon. May pang-iiwan ng mga Pedro, pagmamahalang itugon. Kaya niyang magbigay kahit inaayawan siya ng mga tao, kahit nachichismis siya, marunong siya magpatawad, magparaya, magtiyaga. Okay. So, final review. Hindi na natin ito gagamitin. Ano ulit yung 7 katangian? Number 1 is pag-asa. Number 2, paggalang. Number 3, pagmamalasakit. Number 4, availability. Number 5, pagpapakumbaba. No? Di kailangan magpapansin. Okay? Number 6, pagpapasang awa. At number 7, pagpapatawan. Okay. Pwede na ba ako matapos? O di pa sila tapos magbigay ng juice? Sige, tapusin ko sa isang huling kwento na lang. Okay lang ba yan? Para matapos silang magbigay ng juice. Okay. Lahat ng ito, alam nyo, minsang nakita ko, lahat ng itong 7 katangian, nakita ko sa isang kaibigan ko na kapwa ko deboto sa mahal na Poong Jesus Nazareno sa Quiapo. No? At, nung nag-aaral pa lang ako, lalo na nung nag-aaral ako, almost every month, no? Minsan, may nagmimintis pero sinisikap ko na every month, makakapunta ako sa Quiapo para magdebosyon. Pupunta ako doon, magsisimba, magdadasal, mangungumpisal. At pagkatapos, lagi yan, bago ako umalis, pipila ako doon sa gilid. Sino po nakapunta ng Quiapo sa inyo? Halos lahat. No? So alam niyo siguro yung sinasabi ko, sa may gilid papunta sa likod, merong hagdan. Papunta sa likod ng altar, makakaakyat ka sa paa ng Senyor. Pwede kang magdasal doon. Pagkadasal mo doon, may donation box doon. Doon ko hinuhulog yung donation ko. Tapos uwi na ako. Yun ang aking rutina. Rutina ko yun. Minsan may sumasama sa akin na kaibigan ko, nagde-devotion din. No? Pareho kami ng ginagawa. Magsisimba, magdadasal, magkukumpisal. Pagkatapos, aakyat sa Senyor, hahalik sa paa, tapos magdodonasyon. Kaso napansin ko, yung donasyon niya, iniiwan niya sa paa. Hindi niya hinuhulog sa box. Sabi ko, uy, ba't mo naman hindi hinuhulog sa box? No? Sabi niya sa akin, ano bang pakialam mo? Sabi ko, concerned lang ako. Paano ko may kumuha niyan? Isipin niya, answered prayer. Oh. Kunin niya, kanya. Nung una kasi, 20-20 lang, 50-50. Maya 500, maya 500. Doon talaga ako, na-concerned na. Paano kung may nag-isip, answered prayer to, kunin ko na. Oh. Sabi niya, yun nga yung gusto kong mangyari. Oh. Baka may magdadasal pagkatapos ko. Kailangan niya. Oh, yun ang sagot ng Senyor sa kanya. Kunin niya. No. Sabi ko, ba't ngayon mo lang sinabi? Di sana ako kumuha. Hindi. Gusto ko lang mag-isip ka maigi, sabi ko. Sige paano kung may masamang loob kumuha nun?
ibili niya ng bisyo. Ay, sa labas sa simbahan, may mga malapit lang dyan, tindahan na pampalaglag. Oh, paano kung dugon niya gamitin? Kung nilagay mo sa donation box, sure ka, aalagaan ng simbahan ng donasyon mo. Mapupunta yan sa tama at totoo. Sabi niya sa akin, ikaw naman, parang wala kang tiwala sa Senyor. Parang wala kang tiwala sa Senyor. Binigay ko na yun sa Senyor. Ang Senyor na ang bahala. Sinong bibigyan niya? At kapag nabigyan niya, siguradong gagabayan niya. Kasi ganun ang Senyor. Maaring wala tayong tiwala doon sa kukuha, pero mas tiwala ako sa Senyor. Mas tiwala ako sa Senyor. Amen? Yung kaibigan kong yun, nagkintal ng pag-asa. At hindi siya namimili. Sinong bibigyan? Malalim ang malasakit niya sa taong makasalanan. Handa siyang magbigay kahit sa ibang paraan. Hindi kailangang mapansin, kundi ibinabahagi sa iba ang biyaya niya. At nagtitiwala pa rin kahit lolokohin siya. Yan ang Kristiyanong lingkod. Yan din ang mga pangarap ko para sa bawat isa sa inyo. Manalangin tayo ngayon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salak. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos na Ama at Anak at Espiritu Santo. Humayo kayo bilang mabubuting lingkod ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsiupo muna po ang lahat. Father JD, maraming salamat po sa pagtanggap niyo po sa invitation namin to do our Lenten recollection. On the part of the worship ministry, our takes for tonight, Father, sa aming paglilingkod sa simbahan, dapat kami ay nagdadala ng pag-asa, natututo sa aming mga pinaglilingkuran at magalang sa lahat. Matuto nawa kaming maglingkod sa mga tunay na nangangailangan kung saan marumi, pangit at mahirap ng may tunay na malasakit. Kami nawa ay maging handa sa paglilingkod kahit sa mga hindi inaasahang panahon at pagkakataon kahit kami ay hindi napapansin ng karamihan. Sa aming pagtanggap ng banal na awa, maudyokan nawa namin ang komunidad ng Divine Mercy na maglingkod rin at tumalima sa mga taong higit na nangangailangan ng awa. Sa kabila ng aming kahinaan, kami nawa ay patuloy na maglingkod kahit sa mga panahong kami rin ay nasasaktan. Sa aming paglilingkod, kami man ay masaktan at mawalan ng sapat na kalakasan, kami ay patuloy na magtitiwala at aasa sa banal na awa ng Diyos. Sabi mo nga sa amin, Father, habang kami ay nasasaktan, kami ay patuloy na magbibigay ng buhay sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Maraming salamat po, Father.
In behalf of the Worship Ministry and the Shrine Coordinating Council, we would like to thank again Father J.D. Saldivar for gracing with his presence for tonight's recollection. Thank you very much po, Father.